Yun! Good morning mga kabiking. At sa ngayon ang araw ay araw ng linggo ngayon mga kabiking. At siyempre rest day natin. At mga kabiking kaya hindi to tungkol to sa paggawa ng tinapay, no? Kasi minsan kasi mga kabiking mayroon mga nagmi-message sa akin o kaya mga nagpi-PM na tinatanong nila sa akin mga kabiking yung oven. Ayan, natatakot silang bumili ng oven dahil daw may mga oven na sumasabog. Ayan mga kabiking. Kaya gusto ko lang sagutin na dito mga kabiking yung mga nagtatanong yan na bakit daw sumasabog yung oven. Kaya yung iba ayaw nilang bumili ng oven na digas dahil sumasabog daw. Sa totoo lang mga kabiking, wala namang sumasabog na oven. Ayan. Nasa pag-iingat lang yan mga kamiking. Kaya yun ang ituturo ko sa inyo o sasabihin sa inyo kung ano ba yung diskarte para hindi ka masabugan. Ayan. Kasi yun nga, yung iba natatakot nga na magbukas dahil sumasabog daw yung oven na yon. Kung ano mang oven na yan, nadigas. Kaya yung mga kabiking, hindi yan sumasabog kundi nasa pag-iingat lang yan. Ituturo ko sa inyo mga kabiking kung paano ba makaiwas sa disgrasya. Dahil ako man mismo ay muntik-muntik na rin yan nung naalala ko nung nag-demo ako dito sa Baguio City. Katagal ko nang nagluluto ng tinapay ay doon pa yata ako na muntik na dali. Ayan. Ayun mga kabiking, yun nga ipapakita ko sa inyo kung paano yung diskarte para makaiwas tayo sa disgrasya. Siyempre, minsan talaga yung disgrasya mga kabiking hindi natin inaasahan yan. Kaya bago tayo magsimula sa ating gagawin, ay kailangan siguro isipin natin mabuti yung mga bagay na gagawin natin kung madidisgrasya ba tayo o hindi. Siyempre, isipin natin yung salitang ingat. Kaya nga may salitang ingat. Kaya ako talaga mga kabiking, kahit gumagamit ako sa machine, sa roller, siyempre nag-iingat talaga ako niyan. At sa yan nga, sa oven, sa pagluluto, nag-iingat din ako dyan. Kasi nga, na may experience na ako dyan kung naranasan ko na yung muntik ng naging lechon kambing. Ayan. Lechon, ayan, yung parang namuntik na akong nasunog. Muntik na akong natusta niyan. Naalala ko nga pala mga kabiking tungkol naman sa ruler ay yun. Nadali rin ako niyan dati. Sa unang-una kong punta ng Bicol, nag-demo ako doon. Pero hindi ako naipit sa paggawa ng tinapay, kundi naipit ako doon sa linilinis ko yung kan. Pero ang pag-uusapan natin dito mga kabiking hindi sa roller kundi sa oven. Ayan. Kaya ngayon mga kabiking ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung sikreto o kaya diskarte para hindi sumabog yung oven na sinasabi nila dahil wala naman talagang sumasabog na oven. Ayan. Tara, let's go! So mga kabiking, ayan yung kabuuan ng oven natin. Tingnan nyo mabuti. Ayan siya. Alam nyo mga kabiking, ito yung pinaka-burner niya. Tingnan nyo naman. Oh. Ayan. Dalawa yan. At siyempre bubuksan natin. Oh, dalawa rin yan. Masin na mga kabiking, medyo madilim lang. Ayan mga kabiking. Bukan natin lawan. Yan. Ayan mga kabiking. Yan yung buksan niya. Tingnan nyo. Mayroon naman siyang palatandaan yan nung on at saka off. Ayan. Alam nyo mga kabiking, ito naman yung gas. Alam nyo mga kabiking, ang teknik kasi yan, halimbawa lang ha. Pag nagbubukas kayo ng oven, siyempre, bago nyo, siyempre pag binuksan nyo na ito mga kabiking, halimbawa binuksan natin yan, ayan. Dito, ang importante mga kabiking, ayan, i-check nyo muna ito. I-check nyo muna ito kung nakasara. Ayan, i-check nyo muna siya bago nyo siya sindihan dito. Kasi, alam nyo mga kabiking, huwag kayong basta-basta padalos-dalos na pag binuksan nyo to, ay sindi agad yon. Huwag ganun mga kabiking, kailangan i-check nyo muna dito. Huwag kayong padalos-dalos na basta-basta na lang sisindi doon sa kanyang sindihan. Dahil alam nyo mga kabiking kasi kung may mga bata sa inyo, makukulit na bata, malilikot,
may posibilidad kasi na pinaglalaroan nila to. Halimbawa, pinapaikot-ikot nilang ganyan, hindi nyo alam na may mga bata pala doon at kinalatulikot niyan, binuksan niyan, hindi na sinara, at ang nangyari sa inyo ay agad-agad nyong sinindan doon. Kaya ang nangyayari yan mga kabiking, sana maintindihan nyo to ang nangyayari yan, siyempre pag binuksan mo dito at hindi mo chinik dito bago mo sindihan niyo doon, ay may ipon yung gas, at pagka sindi mo na, doon na yung sumasabog. Kaya ang may papayo ko sa inyo mga kabiking, bago kayo magbukas sa gas, sa tangki ng gas, i-check nyo muna ito kung nakasara. Ayan, dahil sabi ko mga kabiking, walang sumasabog talaga na ubin na basta-basta na lang sumasabog kung hindi dahil dito. Ayan, bago kayo magbukas, tatandaan nyo mga kabiking, bago kayo magbukas, i-check nyo muna kung nakasara tong dalawa na to bago nyo siya sindihan. Kasi hindi biro mga kabiking yung masusunog, yung matutusta ka na para kang kambing na may kambing pag ang dami ko nung nakitang nasunugan mga kabiking, at siyempre yung mga kasamahan ko dati sa trabaho, nako, grabe. Kaya sana maliwanag yung sinabi ko mga kabiking na bago kayo magbukas, magsindi, ay check nyo muna itong nakasara. Ayan, para iwas disgrasya. Alam mo, ganun mga kabiking yung dapat nyong gawin. Wala akong sumasabog na ubin kundi kailangan ng pag-iingat. Sabi ko nga mga kabiking, hindi maiwasan yan, may mga bata na kakalikutin to. Ayan, nako. Kaya yun lang mga kabiking, sana nakapulot kayo ng kunting idea para masagot na rin yung mga tanong ng mga nagme-message sa akin, nagpi-PM. Ayan, kaya ganun lang mga kabiking ang gawin nyo para maiwas kayo sa disgrasya. Ayan, at huwag kayong matakot na bumili ng ganyang oven. Siyempre mga kabiking, kung ang oven naman magkakaiba namang klase yan. Siyempre kung alin yung mas maganda sa inyo, kung ano yung komportable sa inyo, yun yung bilhin nyo mga kabiking. O kaya ganito naman kabiking, kung natatakot talaga kayo natatakot kayo na gamitin o hindi nyo alam gamitin o baguhan lang kayo, pwede nyo naman ako invite mga kabiking, kasi ako nagtuturo ako ng aktual. Hindi lang sa pagluluto, siyempre pati na rin sa paggawa. Tuturuan ko kayo ng step by step, at ayan, siyempre ipaparanas ko din sa inyo yung trabaho sa bakery na kailangan yung maranasan. Dahil ang paggawa ng tinapay kailangan nasa tiyaga. Ayan, matyaga ka, sanay ka sa init. Siyempre sa bakery ng kabiking, mainit yan minsan. Ayan, kaya sana mga kabiking, at yun, meron kayong nakuhang aral. Tatandaan nyo mga kabiking, ito lang, bago kayo magsindi, bago yung sindihan yung sindihan, ay i-check nyo lang itong dalawa na to kung nakasara. Ayan mga kabiking, kaya sana may natutunan kayo. Ayan mga kabiking, at ngayon alam nyo na kung paano makaiwas sa disgrasya at hindi na kayo matakot sa pagbubukas ng ubin nyo, o hindi na kayo matatakot na bumili ng bigas na ubin sa mga nagtatanong sa akin yan. Ganun lang ang gawin nyo mga kabiking. Siyempre hindi nga natin minsan malay nyo lang, o hindi ko alam kung may mga bata dyan sa inyo. Alam nyo naman mga bata mga kabiking, mga malalikot yan, kung ano na lang ang kinakakutingting yan. Kaya ganun lang mga kabiking, kaya sana ay may natutunan kayo. At siyempre baka hindi natin masabi, baka huling upload ko na to, dahil alam niyo naman mga kabiking ay magpapasko na. Ayan, kaya binabati ko kayo ng maligayang Pasko at bagong taon. Ayan mga kabiking, at yun nga, siyempre baka magtaka kayo at hindi na ako nakaka-upload ng mga timplada. Ayan, kaya hanggang dito na lang mga kabiking, at ulitin ko, maligayang Pasko advance sa inyo at maligayang bagong taon, at enjoyin natin ang buhay natin mga kabiking. Ayan, kaya hanggang dito na lang mga kabiking. Maraming salamat sa mga solid supporters yan. Bye bye.